Number 2, start growing today. Hindi ka mag-grow kung sinasabi mo lang yung gagawin mo. Kung hindi, kung ano na yung ginagawa mo right now. Kung ano na yung ginagawa mo right now. Sabi nga ni Napoleon Hill, no? It's not what you are going to do, but it's what you are doing now that counts. No? Many unsuccessful people have what they call someday sickness because they could do some things to bring value to their lives right now, but they put them off and say they'll do them someday. So someday sickness. Sabi, someday, balang araw sir, magre-real estate na rin ako. Balang araw sir, magsi-save na rin ako. Balang araw, mag-ano na rin ako. Someday, mag-exercise na rin ako. Hanggang yung sa someday na yun, hindi na nangyari. Hindi na nangyari. No, I remember nga a story, a story kay Brother Bo Sanchez, no. Meron sang story, kaibigan niya yata yun, no, parang ang ano yata nun is pagdating sa tawag dito yung pag-exercise, parang gano'n, pag-exercise, no, sa health, no, parang kada buwan, no, kada panahon meron ng alibay yun. Sinasabi halimbawa, kailan mo ba ito sisimulan? Tapos sabi, kasi ngayon, magki-Christmas na kasi, busy na, ganyan-ganyan. Bayaan mo, pagkatapos ng Christmas, no, pag natapos na yung mga events. And then, come January, no, ano naman yung niya, kasi ngayon, January, masyadong maraming, pinagkakaabalahan, na naman, balik trabaho na naman, ganyan-ganyan. Siguro sa pag bakasyon na ng mga estudyante, ganyan-ganyan, di ba? So, marami sa atin, no, kumbaga parang lagi tayong nag-aalibay. Lagi tayong nagki-create ng excuse, no, para gawin yung isang bagay. Hanggang sa napuput off na natin talaga yan na hindi na talaga natin nagawa. No? Halimbawa na lang sa pag-exercise. Ako, guilty rin ako niyan, no. Kumbaga parang mas masarap matulog, mas masarap muna mag-extend ng tulog kaysa kumilos ka para mag-exercise. Or maybe, hindi lang sa exercise, sa pagbabasa ng libro, kailangan mo magbasa ng libro, pero mas masarap naman kasing manood na lang ng kaysa magbasa ka ng libro. May mga ganun tayong instances, no? Pero, the moment na realize mo na yung value, yung importance nun, mas gagawin mo siya. Kasi halimbawa, sa exercise na lang, kung hindi mo siya binibigyan ng priority, malamang pag dumating yung panahon na nagkasakit ka at nasa ospital ka, doon mo lang marirealize yung value. Medyo huli na. No? Marirealize mo lang yung value ng education, ng learning, ng growth kapag medyo matanda ka na tapos wala pa rin nangyari sa buhay mo financially. No, minsan nandun talaga sa huli yung pagsisisi natin, madalas, no. Kaya ako pag nare-realize ko yun, no, lalo ngayon pag medyo may edad ka na, 40 ka na, tapos may mga nararamdaman ka na physically, so mas mananaig na dapat, no? Kaya ako at one point during pandemic, no, parang alam niyo naman nung pandemic parang lahat tayo nervyoso, no. Ako at one point parang sumikip yung dibdib ko, ganun. Ay, may COVID na yata ako, mga ganun dati, no. Tapos na-realize ko na no, kailangan ko siguro talaga mag-exercise kasi baka mahina yung lungs ko. Kailangan ko siguro maglakad-lakad, kailangan ko mag-jogging, no. So kumbaga yun yung mga naging naging certain experiences na nakatulong magpabago sa atin, no, para tayo ay kumilos. Wag na nating hintayin na dumating yung emergency para mag-create tayo ng urgency. No, karamihan sa atin ngayon hihintayin po natin yung emergency bago tayo mag-create ng urgency. Kasi bata pa naman ako, sir, ganyan. Marami tayong mga excuses, no. Pero dapat simulan mo na ngayon, no. Hindi sasabihin mo na sasabihin mo na gagawin mo kung hindi yung ginagawa mo na right now. Gawin mo na today. Yan ang importance ng na ma-hone mo ang iyong personal growth kung hindi gawin mo na ngayon. No? Kasi nga, growth is not automatic. Growth is intentional. Hindi po automatic yon na, halimbawa, automatic ba na magkakaroon ka ng mga knowledge? Automatic ba na magkakaroon ka ng skills saka experiences? Hindi. Intentional yon. Intentional yon na meron kang aaralin para matuto ka. Intentional yon na meron kang gagawin para magkaroon ka ng experience. Intentional.
hindi automatic ang growth. Kaya nasa intention mo yon at decision mo yon kung paano ka mag-grow. Growth today will provide a better tomorrow. Growth today will provide a better tomorrow. I remember 2016, 2017. Yan yung mga struggling years ko nung nag-full-time ako sa real estate nung January 2015. No, 2016, 2017. Sinimulan ko yung aking journey ng personal growth. And ang kinumit ko sa sarili ko, kailangan ko magbasa ng 1 book per week. 1 book per week yan. Kasi wala naman ako masyadong benta, bago lang ako sa real estate, no? Tapos, paano ko ba ma-demonstrate yung sarili ko na talagang knowledgeable ako, ako yung katiwa-tiwala, ganun yung ano, no? And, syempre, marami ka rin challenges, emotionally, no? Mentally. Kaya ang ginawa ko during that time, talagang bumili ako ng maraming libro. No? Hindi libro na, I mean, mga motivational books, no? Mga self-development books. 1 book per week, straight for 2 years yun. Straight for 2 years yun. Kaya na-adapt ko na rin talaga ang personal development sa sarili ko. No, bukod pa dun sa panonood ng mga tips, paano mag-grow as a leader, skills, no, sa sales, business. Kaya yun, kasi nga naniniwala ako na yung growth mo today will provide a better tomorrow. And living experience ko na yun. That was almost 10 years ago nung sinimulan ko at sineryoso ko yung commitment ko sa personal growth. Kaya marami na rin nabago. Nagkaroon ako ng mas wider perspective, no? Mas nag-improve ang aking principle sa buhay, no? Mas naging optimistic tayo, mas naging emotionally stronger tayo. Of course, may mga flaws pa din naman tayo, no? Normal 'yon, hindi tayo perfect. May mga imperfections tayo, no? From time to time, no, na minsan ito yung dapat mong gawin pero nagkakamali ka. So because you are only a person, no? Pero majority of the time, mas ini-implement mo yung mga natutunan mong principle sa buhay, no? Growth is not automatic. Growth today will provide a better tomorrow. And growth is your responsibility. Growth is your responsibility. Walang may responsibility niyan, ikaw lang. Sabi nga ni Jim Rohn, no? No one can do push-ups for you. No one can do push-ups for you. Pwede ba sasabihin sa'yo ng kapatid mo, ipupush up na kita kuya, ipupush up na kita ate? Hindi, di ba? Ikaw mismo yung magpupush up. Walang pwedeng mag-push up sa sayo na iba. Hindi mo pwedeng i-delegate yun. Kaya responsibility mo ang growth kagaya ng pagpupush up. Okay? Kaya start growing today. Yan po yung pangalawa natin.